Tandang-tanda ko parang panahon ng tagtuyot, tagtuyot, tagtuyot. Tandang-tanda ko parang panahon ng tagtuyot. Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Buti mas kinagali ko pa rin pukpok ng pukpok. Mokpok ng mokpok sa pangarap ay suntok ng suntok. Mga alaala ng malaba, buti na lang ay nakawala na. Dapat, samat. Kita sa patak ko, sobrang beso. Sulitin ko na bago mawala to. Kaya kada may bagong pasok. Kalma, you wanna shake, you wanna look in, kalma, you wanna surf, you wanna Ang gagaling, ang husay. Diba? Costume nila, diba? Wow! Tama. Ibigay na natin sa kanila. Ako, ayoko ng mga bata pa. Okay, batiin natin na ating mga manonood. Good morning, mga kapatid! Mayo 1 na imbaga bigat sa wikang Ilocano, isa na namang humahataw at bigay todong umaga ang ating maagang pagbati sa ating mga kapatid. Lalo na't marami ang nasa kanilang mga tahanan ngayon, di ba, Debs? Yes, tayo ang wala sa tahanan, pero dahil kasama ko kayo, parang nasa tahanan na rin. Holiday today, Mama! Ramdam na ramdam ng lahat ng mga team bahayan ngayon. At syempre, yan ay para sa ating paggunita ng araw ng mga manggagawa. Happy Labor Day po sa lahat ng ating mga kapatid na todo-todo rin sa paghataw sa pagkayon. Yes naman po, at isa pong pagsaludo po sa inyong lahat. Ang bansang ito ay hinabi, pinanday, itinayo at binuo ng masisipag na mga kamay ng ating mga manggagawa. Kaya mula po sa Kapatid Network, isang malupit na paggalang at pangmalakasang palakpakan! Deserve! Happy Labor Day! All salute sa lahat ng ating mga ma'am at sir. Diba, nabanggit na rin ang pangmalakasan. Ganyan na ganyan ang energy ng ating mga bisita ngayong umaga. Palapakan din natin sila ulit. Oh, yes! Thank you. Diba? Tulad ng mga hinahangaang manggagawa, talaga na bang labor with love ang kanilang ginagawa. Paghahanda sa bawat performance, Mami Chichi. Yes, that's so true. Nako, ang labor force. You are so cool, di ba? Hindi ko na mabasa. Tatanggalin ko na. Huwag ka na magpanggap. Mahirapan na siya. Oo. Pero
nakakahawa itong mga batang to, di ba? Alam mo, madalas sila sumali sa mga competition, ha? At syempre, kung sumali sila, pihado, di ba? Talagang, kasi hindi ka makapigil, yung parang wala kang ibang napapansin na nangyayari dahil talaga nakafocus ka sa galing nila. Agaw eksena, yan. Ito po, hip-hop ang napanood niyo, yan ang kanilang specialty, pero may iba-ibang uri ng hip-hop at yun din ang pinakita nila. Talagang umaapaw ang kanilang talento. And ang pinakagusto ko dyan, from 9 years old to 16 lang. Sobrang mga bata pa. Ang galing-galing na nila. Let's give a big hand again for the Junior Cool Kids Crew! Andyan sina Kenji, CJ at Katrina, ang kanilang mga spokesperson. Asan si Kenji? Wow, may bagay! Iniintay ko kanina, my name is, tapos di ka sumagot. Oh my gosh! Anong pangalan mo? What's your name? What's your name? Kenji po. Kenji, ilang taon ka na? 9 years Uy, kasi edad ni Alonzo. Pero husay Galing, galing, CJ? Opo. CJ, ilang taon na CJ? 15. 15. Katrina po. Katrina? 16 years Yeah, old. ikaw ang ate. Oo, pero ikaw ang youngest. Ilang taon ka, mga ilang years ka na nagsasayaw? 6 years Aba, po. 6 talagang- years. Oo nga. Since the age of 3. As in At the age of 6 3. years old. As in 6 years old. Mga 2 years old po. Ah, 2 years. Natutong maglakad, tapos sumayaw na. Jess, ikaw nang ginagawa mo nung 2 years old ka. Nagbabasa ng encyclopedia. Saka good luck kung matanda ang Nagbabasa ng encyclopedia, As a Maui. valedictorian, dapat natatandaan mo yun. Ano yun? Junior Cool Kids Crew. Meron bang Senior Cool Kids Crew? Meron. Meron din. Oh, meron. Ano kaya? Meron. Okay. Meron na ka. Nagko-compete din sila. nag-remove pool. Kaya tinitanong ako, paano ba kayo naghahanda pag kayo sumasali ng mga contest? Ano po, pag after class po ng mga panghapon po, nagpa-practice po kami. Ilang oras sa isang araw? Mga 2 to 3 hours po. Paano ba kayo nagkakilala? Magkaka-eskwela kayo? Magkaka-school? O talagang magkakaibigan lang? Mga magkaka-schoolmate po kami po. My God, amaze na amaze ako. Kasi, di ba, parang, ayan o, ayan o. Siya yun nakita niyo yung video niya. Ang husay. Ilang taon ka niyan? Ilang taong ka niyan? 9 po. Nakaraan lang po. So, nasa school siya, di ba? Anong sinasabi ng mga teacher pag nakikita nilang kayo sumasayaw ng ganyan? Ano po, natutuwa po sila po kasi po meron po silang estudyante na Magaling sumayaw. And I can tell you, di ba, Mama, pag marunong mahusay sa movement, sumayaw, it's a good tell of very high IQ and EQ as well. Kasi form of May sinasabi ka ba? May sinasabi ka ba? Ano yung sabihin, Mama Dim? Diretso Okay lang, gawin na natin. Bakit naman? Diyos ko, wala akong sasabihin. Ayoko na lang mag-talk. Pero eto na nga, pang-international. Naku, na-hurt ka ba? Hindi. Okay, pang-international sila, Mama. Kasi ikaw, di ba, Mama, you really dance at ang anak mo nagko-compete din. What does it feel like na yung parang suportahan yung mga kabataan na kagaya nila, di ba? Yan talaga, dito tayo mag-invest kasi hindi biro ang binibigay ninyo na pagod, hirap, at ang disiplinang natututunan nyo sa pagsasayaw, di ba? Sige, kwento mo, oo. International, saan na kayo magpupunta or pumunta? Nakapunta na po kami sa may Australia po noong 2019 and nung nakaraan lang po nag-Singapore po. Then sa this coming September po, represent po namin uli yung Pilipinas sa Sydney, Australia po. Pero sino-sino yung tumutulong sa inyo? Kumbaga, meron bang mga organization na tumutulong para mapondohan yung paglipad ninyo? Yes po, yung barangay po namin and syempre po yung mga parents po namin. Swerte talaga with support. Totoo, masarap pag may support. Speaking of support, susuportahan na natin ang isa't isa kasi eto na nga. Alam mo, pag nagsasayaw tayo, nagpapaturo sa natatanda kagaya natin, okay lang yun. Pag sa bata, kasi parang nakakahiya din pag di mo nagawa. Oo, kaya medyo galingan mo. Talaga? Alam mo kasi kahit matanda yung nagturo, hindi ko nagawa. Nangyayari na po. Alika, Alam mo, siguro nangyayari yun pag sinusuot mo yung alam mo. bigla ka Ayan! Dali! Diba? Lahat tayo, game. Yan. Wow! Nakakasalamin kami. Lumabas yung galing namin. Okay. Kenji, tuturuan Game, mo si game, Kuya game. Jester. Game. Okay. Tutukan mo si Kuya Jess, ha? Medyo ano yan. Game. Yan, oh. Ayan. May dalang confidence na si Jess. Okay, Hindi ako naniniwala dito. Sige,
Ang gagawin Game. natin? 5, 6, 7, Kasi si Jacob go. dancer talaga. Okay? Wow. Yung madali lang. Oy, di ba? ang Ay, hirap naku, siya. Wow! Ito muna tayo. Medyo naman na yun. Lima na yun. Stay tayo dito. 5 steps na yun. Kumarap na konti. Kenji, dyan ka sa harap. okay. Tama! Ma, sige, nung ginano niya, okay pa. Nung gumanon sa sabi ni Jester, Diyos ko po. Excuse lang po ha. Isa-isa lang. Isa-isa. Okay, game. Game. Umangat. Binaba. Balikat lang. Okay. May balika. Balikat. Isa pa, dalawang balikat hinago. Dalawa? Oo. Apa. Naglalakad. Parang may naglalakad. Apa. Okay. Tapos, next step po, parang ka lang po may kukuha. Oo, Parang may kinuha ka lang. May kinuha. Dalawa Parang may po. kukunin. Talaga sasabi mo. Ulit pa tayo. From the top. From the top. From the top Sige, na. sige. Agad. 5, 6, 7, go. Angat. Balikat. Parang may 5, kupangin. 6, 7, 8. and 7. Yes, may bawi. ganti ako. Nakita mo? Pagkuha niya. 7, 8. Jess, may ginawa ba yung salamin? Wala po. Meron naman. Basta bawasan lang yung hiya niya. Hiya niya. Kasi hindi makita yung mata ko. Ayan. Okay, ready. Next po. Ay, may dagdag ka! Sagot ka. From the top na lang ulit tayo. Okay, master natin yan. Para kaya din nila sa bahay. Nandyan yung mga bata nanunood, yung mga ayan. From the Mga top. batang katulad From the ni top, from the Kenji. top. Ay, naku po. 7, Music daw. 1, 2, shoulder, shoulder. 5, And step, and and 7. step. Galing niyo. Asan na yung With music? music daw. With the music. May music Sige, daw. sige. Let's go, Jess. Sa harap, Kenji. Oh, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. Okay. Kalmawan ka ba? What? hindi. Ano yung ginagawa? Alam mo yung ginagawa nyo kanina? Yung parang gumaganyan-ganyan lang kayo pero may dalang... May May ano? bigla. Wrist. Oh, di ba? Oh, yan. Paano? May wrist, di ba? Tama. Yun, oh. May Parang may wrist. konting Parang ang wrist. cool-cool nila. Wait, Wala ano nga silang yung wrist ginagawa. ulit? Charisma. Okay. Salamat sa aming mga anak sa pagtuturo sa amin. I have a question. Kids, anong nararamdaman niyo? Ano yung klase ng pakiramdam or saya yung hinahatid sa iyo or binibigay pag kayo sumasayaw? Ano po, super nag-enjoy po kami po. Pag nagda-dance contest po kasi po magkakasama-sama po kami. At saka CJ, ikaw, sa tingin mo, ano yung natututunan nyo sa pagsasayaw na nai-apply ninyo sa school, halimbawa? Ano po, disiplina po sa sarili po, tsaka time management. Ay, very good. Time management. 3, 4. Turuan nga kami yan. kailangan. 5, 6, 7, 8. Good. Pero hanggang 8 lang kasi. Hanggang 8 lang. Okay, you guys. Saan namin kayo pwedeng makita, i-follow, makita namin yung mga sayaw ninyo, update sa inyo? Ano po, sa page po namin, Junior Cool Kids Crew po. Tapos meron din po kaming YouTube channel, Cool Kids Crew Family po. Wow. Ayan, supportan natin itong mga bagets na ito. Muli, maraming salamat. Junior Cool Kids Crew. Thank you very much. Ayan, mga kapatid, hataw na tayo ngayong Labor Day sa lubungin ng araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Make the most out of this holiday, mga kapatid. I-enjoy lamang po ang araw kasama ang inyong pamilya. Ako naman po si Deblots Romana. At para naman po sa mga tuloy-tuloy lang ang arangkada, push lang ng push. Stay inspired at motivated. Ako naman po, si Maui Tabe. Sumaya magpakabusog at punuin ang sarili ng mas maraming energy. Samahan na rin inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Apuno. Kaya naman, masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, medyo nakapagpapawis na tayo to start our holiday, Labor Day. No? Justin, ano ba yung iba nating inihanda today? Ito, Jess, dahil Labor Day today, di ba? May pa-cupcake tayo. Labor with Love. Mula sa nakilala naming empleyado, turn negosyante sa kitang-kita. Heto naman po, isa pang ginawa ng punong-puno ng pagmamahal. Ang mga hinabing tela mula pa sa Ifugao, ipinagmamalaki din natin ngayong araw na ito. Ang mga proud Pinoy products ng Kandama Social Enterprise Abangan. Ituloy-tuloy na rin natin ang usapang manggagawa dahil mamaya tatalakayan ni Attorney Buko ang ilang problema sa pagkakaltas sa sahod. Problema nga yun.
ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ipaliliwanag namin sa Legal ba to? At para mas pasayahin naman ang ating Labor Day, ano naman kaya ang ikukwento sa atin ng ating resident funny guy na si Alex Calleja. Wednesday nga ba? Oo. Kasama niya today ang kanyang katropang si Grease Junio. Tawanan ulit sa Wacky Wednesday with the comedy crew. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa Frontline sa umaga. Pagbabalik ng June to March school calendar, tinutulak ng DepEd. Kaliwat ka ng protesta, isinagawa ngayong Labor Day para ipanawagan ang taas sahod. Mga barko ng PCG at PFAR na pinsala matapos banggain at bombahan ng tubig ng China. Pangulong Bongbong Marcos, idinadawit na rin ng isang dating PIDEA agent sa narco list. At Taylor Swift nakuha ang top 40 ng Billboard Hot 100 chart. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang good morning kapatid. Justin, Labor Day. Pero ito, may work tayo. Yes. Kailangan. Pero alam mo, saludo naman talaga sa lahat ng mga manggagawang Pinoy. Iba rin magsumikap eh. Pero speaking of labor, trabaho, may tanong ako sa'yo. Kung hindi ka TV host ngayon, anong ginagawa ni Justin? Cupcake. Anong trabaho? No, podcaster siguro. Host pa rin, mga events, ganyan. Ikaw ba? Ako, more or less baka nasa opisina. Sa opisina. Writer naman. Corporate job. Writer. Okay. Ito kasi kita nyo naman. Ano ba ito yan? Writer. Writer. Ikaw, asan yung podcaster mo dyan? Podcaster, walang microphone dito. Microphone. Mamaya, gagawa sila. Okay, binibida namin itong mga cupcake na to. Kasi kita nyo naman, iba't ibang uri ng trabaho kayang i-customize sa mga cupcake gaya nito. Yan at ang iba pang homemade sweets ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Ang manggagawang Pilipino, araw-araw nagsusumika para sa sarili at sa pamilya. Gaya na lamang ng raketerang nanay na si Abigail na ngayon ay meron ng freshly baked business. Sa murang edad ay naranasan na ni Abigail ang kumayod habang nasa kolehiyo na masukan siya sa isang fast food chain at naging server sa mga catering. Dinoble pa niya ang sipag ng magkaroon ng asawa at anak. Pero di niya akalain na ang banana cake na pinaghian nung siya'y nagbubuntis ang siya palang magiging susi sa pag-apaw ng tamis sa kanilang buhay. Sa puhunang 300 pesos ay sinimulan niya ang negosyong baked goods taong 2020. Bentang-benta ang banana cake, pati na rin ang kanyang brownies at iba pang customized cakes. Ngayon, kumikita na siya ng 5 digits kada buwan. Ang next goal niya, magkaroon ng physical store para makapagbigay trabaho sa mga gaya niyang madiskarteng manggagawa. At live po natin makakasama si Abigail ng Ka-Bakers. Hello po! Kapatid ng Ka-Bakers. Yes. Ayan. Hello po, I'm Miss Abby po ng Ka-Bakers. Ayan!
Okay, Abigail, ibida mo naman Yes. sa amin ano ba yung inihain mo this morning. Ito po ang aming bestseller na brownies bites with chocolate ganache. Pwede ba natin buksan yan? Yes, sir. Pwede po. natin. Pwede Okay. niyo po yan tikman. At meron din po tayong cookies and meron din po tayong customized na mga cupcakes. Okay, Yan. nila sa cookies, ha? Okay. Yes. Mag-try Yes, yung sir. cookie Pwede, na- Oh, kamustahin mo muna yung cookies. Tingnan mo nga, Justin. Sige. JQ, ano Ayan. masasabi mo? Magkano yung cookies natin? 250 po siya, sir. 250. Ilang piraso yun? Yes. 16 pieces po siya. Okay. 16 Yan. With pieces? dark chocolate po siya. Pwede na, oo. Sobrang Yung ating affordable. cupcakes. Ang cupcakes naman po natin is, nagre-range po siya ng 1,500. Depende pa rin po sa design na pinapagawa ng ating mga customer. Masarap, Ayan. Abigail, ha? Itong Thank cookie na to, you. very moist, diba? Very Yes, chewy siya. yes po. Sakto lang yung tamis. Yes. Sarap. At natitikman ko din yung salt. Yan. Favorite ko yes yun sa mga po. cookie. Oh. Parang balance po natin yung lasa. Kasi Ang meron... rich nung yung Yeah. chocolate ganache, no? Yeah po. Ang rich niya. Ito? Panalo. Oh, sige, oo. sige, try. Pero alam mo, parang may hirapan tayo kung tayo-tayo lang yung kakain dito. Yes! Sige na nga, mag-share tayo. Tikim Dami. squad! Ah, Yeah! May Ah, itsura oh. ng tikim squad mo ang ngayon. sabi Tikim Squad, ba't mag-isa lang yung pumasok? Ay, hindi, sorry. Hindi ako naman ng cookie. So, okay na ako sa cookies. Ano? Uy, Meron ako pasensya sarili. na kayo. Pumasok pa yung lolo namin dito. Lolo na tayo, lo. Sandali, mamimigay tayo ng cupcake. Mamimigay tayo ng cupcake. Yes Guys, po. dahil mabait ako, mamimigay ako ng cupcake. So, Yes. please get. Wow, Ay, thank you, ha? Pwede Dapat po. Kuya Alex. Oh. Guys, paano tayo distribute? Yan. Sila po Mamigay ang ka dyan sa mga magdidistribute staff po ng natin. ating mga Game, cupcakes. game. Ayan. Okay. So, cupcake kayo. Kanina pa po siya nagbulsa ng cupcake. Ay, ng cookies. Binulgar ka. Kanina ka pa raw nagbulsa. Ayan po, yan. Si sir na po ang mamimigay. Magkano muli para sa mga cupcake natin, Abigail? 1,500 po na ang price range po natin. Depende pa rin po sa gustong design ng ating customer. Okay, yung 1.5, ilang piraso yan ang magagawa, no? Ano po, nasa 12 pieces 12 po, 1,000. pieces, pwede na. Yes. At depende na sa amin yung mga disenyo. Opo, Ano opo. ba yan? Kayo na po magde-decide. Ako Okay. na rin po yung mag-aanan. Tapos ito pa, meron din siya mga ginagawang cake. No? Customized Yes, pe, cakes. customized Anong rate mo cakes dito? Anong kadalasang flavor ang ginagawa mo? Moist chocolate po talaga ang bestseller ko na ano. Kasi iba po daw yung lasa talaga na balance yung tamis. Tsaka yung gusto kasi nila medyo dark. So medyo pinaitan ko po talaga siya. Ayoko kasi din totally na sobrang tamis. Oh, Yan. okay na maging mapait sa cake. Oo, Okay, pwede. diba? Doon na lang. Ito, ano to? Banana cake Banana po, sir, cake. with Banana cake. dark Okay, chocolate chips and nuts. Oh, yun. Magkano naman sa ating banana cake? 250 po dito sa ating big pan. Tapos sa small na pan naman po natin is 150. 150. Yan. Banana Ito, cake. balita ko dahil daw Justin Labor Day. Namigay Yes. talaga tayo ng cupcake sa mga Yes kapatid po. natin. Manggagawa. Yes. Especially yung mga nagtatrabaho today. Meron ba tayong video niyan ng ating clip? Sige nga, pakita nga natin. Sa labas to? Ayan, sa labas. Sa mga Yes manggagawa po. kanina. Ayan, Ayan. Yan ang totoong namimigay ng cupcake. Yes. Para po sa ating magigiting na mga trabahador. Ayun. Sige, pumila na tayo sa labas din. Bila Jess, na rin ha? tayo. Ayos, panalo. O, Abigail, paano ba kayo makukontak ng mga kapatid natin na gustong gumawa or umorder sa'yo ng kanilang cupcakes and cookies? So, hello po guys. Meron po tayong page na Ka-Bakers. Pwede po kayong mag-PM doon para po matikpan po natin ito lahat. Ayan. Okay. Maraming salamat, Abigail. Thank you, Ayan, din thank you po, very much, sir. Abigail ng Ka-Bakers. Yes. O, eto, sa mga kapatid natin na naghahanap nga ng trabaho, Mami Chiki, ano bang meron? Ayun, nako, ang daming ganap ha. Ito, halos 10,000 job openings ang naghahantay sa inyo sa job fair ng Dole sa Quezon City. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan? Nagbabalik si Laila Pangilinan. Laila, jam-pack ba talaga dyan? Yes, jam-pack na jam-pack, Mami Chiki, at sa lahat ng mga nasa studio, good morning, kapatid! Nako, handa na ba ang resume ng lahat? Yan ang tanong ko kasi alam nyo, dito sa Quezon City, ngayong Labor Day, kinasana ang month-long job fair nila. Matyagang naghintay ang mga aplikante dito sa Risen Garden para makapag-apply sa 100 local at overseas employment opportunities. Katumbas po yan ng 9,000 trabaho ayon sa Quezon City LGU at Dole. Kabilang sa mga naghahanap ng mga bagong empleyado rito ay mga hotel, BPO, fast food,
factories, career services, at iba pa. Para sa mga naghahanap naman ng trabaho sa abroad, meron din yan. Marami pong bakante sa manpower services at mga ospital na hiring ng nurses. May mga sangay din ng gobyerno na naghahanap ng mga empleyado at may libreng pa-training pa hatid ng TESDA. Sa mga nakalimutan naman pong magdala o nagkaubusan na ng resume dahil ang dami-dami yung in-apply ang trabaho, meron namang alok na libreng pa-print ang City Hall. Meron din po silang one-stop shop sa mga aplikanteng wala pang NBI clearance at PhilHealth, lalo na ngayon ay holiday. May mga booth din dito kung saan pwede kang ma-hire on the spot kung pasok ka sa qualifications ng kumpanya. Sa mga gusto pang maghanap ng trabaho, eto pa, may libre pang sakay ang Quezon City LGU papunta sa mga malls kasi meron ding mga job fair sa mga selected malls dito sa Quezon City. Ito ay para raw masulit ang paghahanap ng trabaho ng mga aplikante. Mami Chiki at sa lahat ng mga nasa studio, alam nyo ang bongga talaga kasi kanina namigay din ang food cart negosyo package para sa ilang benepisyaryo ng tupad ang DOLE. At dahil nga mainit ang panahon, nako, eto may mga naka-standby na rin na medics dahil inaasahan mamayang bandang 1 p.m. aakyat sa 42 degrees Celsius ang heat index dito sa Quezon City. Kaya naka-standby sila sa kaliman, may mahilo o may mahimatay habang naghahanap ng trabaho. At eto lang kapag kayo'y nakahanap ng trabaho, may isa pang booth dito kung saan pwede kayong mag-picture. Ayan, nakalagay, hindi na palamunin at hello, I'm hired. Ayan, so mag-picture-picture na rin kayo kapag nakahanap na kayo ng trabaho. Yan muna pinakahuli dito. Balik sa inyo! Maraming salamat, Laila. Naku, gusto ko yan. Hello, I'm hired. Talagang good vibes lang. Marami tayong yan mamaya, Jess, di ba? Di ba pwedeng hired pero palamunin pa rin? Pwede naman, di ba? Okay, mamaya sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid, isang panibagong stand-up comedy session ang ihahatid natin. Kasama syempre ang mga hanep sa kakulitan na sina Alex Calleja at Grease Punyo ng The Comedy Crew Live. At sa Legal Bato, pag-usapan natin ang mga issues sa mga pagkakaltas sa sahod ng manggagawa o empleyado. At mamaya sa Kitang-Kita, samahan natin si Jess na mamangha sa mga dekalidad at pang world-class na kasuotan mula sa Kandama. Live! Huwag kayong alis, magbabalik pa ang inyong paborito morning kasalo. Ito po ang Good Morning Kapatid! At kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Ito, Maui Dems, meron akong tanong sa inyo. Pagdating sa Barot Saya, ano ba yung mga hinahanap ninyo? Ano yung mga qualifications? Gusto ko yung maganda yung sa katawan. Yung hubog. Yung hubog sa katawan. Fit. Para fit. sa'yo. Oo, para nakaka-slim, nakakahaba, nakakatol, gano'n. Ang maganda design, sorry. Okay lang. Ako gusto ko yung timeless. Yung parang pwede ngayon, pwede ipamana. Kasi tsaka gusto ko yung may kwento. Wait medyo nagmukhang walang kwenta yung sagot ko. Hindi, Maui, walang magsasabi ng ganun, Oh, Maui. grabe. Siya lang. Grabe ka, Maui. Pero ako talaga gusto ko yung may kwento at yung mapapag-usapan na, ay ano tong fabric na to? Ganon. Ayan. Saktong-sakto kasi meron tayong nadiskubre na makabagong disenyo at nakakatulong pa sa mga kapatid nating ipugaw. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Lea Salonga, Marian Rivera at Pia Wurtzbach. Mga malalaking pangalan sa showbiz na minsang binandera ang mga damit na ito. Mga obrang pang-international ang ganda, pero likha ng mga manghahabing ipugaw. Ang mga damit na yan, parte na naggagandahang koleksyon ng Gandamag Collective. At balita ko, gumagawa rin daw sila ng mga barong at damit panlalaki. Alam niyo mga kapatid, meron akong ganap meron akong event na i-host. Medyo kailangan nating maghanap ng damit na pwede nating isuot. Tingnan natin. Okay. Parang kailangan natin ng tulong ngayon, no? Vic, ano ba? Ano bang pwede kong suotin dito?
You know, Jester, we met when you were still in college. Oo, UPLB. Oo, nasa Lasal ka nun. Yes. Oo. So ito siguro, so maroon. Maroon, ayan. Funny maroon. Si Victor Bagilat Jr. ang founder at creative director ng social enterprise na Kandama Collective. Magkakilala na kami ni Vic kolehiyo pa lang at niwala nga sa hinagap ko noon, natatahakin niya pala ang mundo ng fashion. When I was in 4th year in law school, and I got super depressed. Parang I felt like a fish out of water na I'm not meant to be, you know, in law school. I'm not meant to be a lawyer just like my dad or my brother. Then I came across a website from the Singapore International Foundation for, they were looking for social enterprises. So I just thought of Kandama as a social enterprise. Sakto sa kanyang gustong gawin ang paggamit ng pangalang Kandama, isang salitang tuwali o ifugao para sa power o kapangyarihan. We wanted to empower women, specifically the indigenous women. And the reason why we also picked power was because we wanted the women who wear our clothes to feel powerful, to feel their power. At dahil wala pang kasanayan noon sa pagdisenyo ng mga damit, nagsimula si Vic noong 2017 sa paggawa ng table runners at throw pillows. Pero kalaunan, sa tulong ng mga manghahabing ifugao, nagawang lumikha ni Vic ng mga damit na napansin ng A-list Pinoy celebrities. Ano ba karamdam nun for you? Na parang out of nowhere, to actually have A-lister yung kumontak sa iyo eh. I guess the feeling was I have arrived. At arrive nga naman talaga dahil nairampa na rin ang kanyang mga likha sa New York, Melbourne at Paris. At na-feature pa sa Vogue Italia. Pero sa kabila ng tagumpay, di nalimutan ni Vic ang mga ifugao na kaagapay niya. Bukod sa pagbibigay hanap buhay, nakapagtayo na rin siya ng weaving centers. So there's a social impact at saka meron ring environmental impact. So the social impact is, of course, you're giving livelihood to women. The environmental impact naman is, of course, you know, they don't engage in clearing the rainforest anymore. Bawat disenyo ng habing tela ng mga ifugao may iba't ibang kwento. Ang paborito ni Vic, yung nagpapakita ng mga kababaihang nagtutulungan. Sinasalamin daw nito ang tunay na hangarin ng Kandama. Ang kapit-kamay na paghabi para mapagyabong ang kulturang ifugao. Live nating makakasama ang owner ng Kandama Social Enterprise na si Victor Bagilat Jr. Vic, good morning! Good morning, kapatid! At kasama niya ang ating mga models. Beautiful. Si Hannah and si Liam. Right, ayan. Hannah. You look super amazing. I mean, you guys are already beautiful people, pero with the designs of Vic, tell us more about what they're wearing. First, Hannah. Okay, Hannah's wearing a look from New York Fashion Week in 2019 that was showcased there. Wow. And we had like Swarovski crystals just to highlight the beautiful weaves. Yes. But it's hand woven from Ifugao, so we have our own weaving center in Kiangan, Ifugao, in Holongan Village specifically. Then Liam's, it's actually, there's a hoodie over there, so that's the innovation. Oh, wow. Which is very cute. It's good. Uy, is that detachable? No, it's not, but you can hide it just inside. You can them. hide it inside. Oh, So the like a weave, bomber jacket. yeah, the weave naman is actually from Abra, one of our partner communities there. So it's one of our more new designs that we'll be showcasing next month in Seoul Fashion Week. Wow, Korea. In Korea. Wait, let's ask the models. How do the clothes make you feel? Well, they're very comfortable, so I really love that. And you know, it's very important to support local communities in the Philippines. And yeah, it's a very traditional, modern take. So it's a nice mix, and I feel like I can really wear this everywhere. Right? Even with jeans, like lighter jeans. Pwede. Pwede rin with shorts, It really I feel goes like. with everything. Right. Especially it's super hot now. Yun Diba? na, tama. So- How about Hannah, looking so statuesque kayo? Well, yes, as a beauty queen, I really wear a lot of local designs, but wearing this, grabe, I feel so snatched and yeah, ready to go from office event to a night out. It's so beautiful. Yes, Hannah and Liam, can we request for you guys to just walk here and show us your beautiful dresses? We'll hold the microphone. Yeah, we can probably go here on this side. Okay, Hannah first. There you go. Ganda! And I like the back detail. It's so modern. The zipper is showing. There's like a parang peekaboo ba tawag dyan? Yes, ganda. Pag night out nga yung likod lalo. Diba? Formal and then night out, no? Yes. How about Liam? Liam.
There you go. Jester, ba't di ka ganyan maglakad? Ang ganda! Liam, I love it. So it's plain pala at the back, no? Yes. And this is again, And may texture. weave. Tapos, Jess, si Vic was telling me kanina na itong tatlong to ay exclusive na weave nila. Yeah. Correct? Wow. Like a pattern. Here. So you can't find it in any other weaving center because it's really from our community. So they mean shield. It's shield in a long, and that's a symbol. Itoret, I think this is one of our more popular silhouettes. Yes, can you tell us more about this one? So it's also the same. Yes. It's also shield. Shield. But we made it for sa pattern, no? Para siyang Bakit armor. ganon? Mas It's like ano ba, armor. pang warrior ba yung feels? Kasi di ba ng weaving? Right? The history of So pang warrior siya. So if you feel like you are a warrior of life. Yes, that's a why. modern armor, di ba? Yeah, Your definitely. modern I have a armor question. size. This is about, I think, maybe the first time I've seen this kind of parang very traditional design but on a more modern cut. Yeah. How did you come up with that idea? Well, I think it's also what the market wants. So we have to make sure that sustainable yung weaving. Yeah. So parang, like it has to be something that people would really want to wear in a modern setting. Kasi So that's show the off reason. yung, the classic. Yeah, I like it. Anong pakiramdam, Maui? Si Maui naman. Wow. Mawang ganda. Ako, na-try ko na You kasi. know what? nung The thing is, I feel like even yung panglalaki, pwede siyang pangbabae. Oy, kasi uso Gender naman inclusive. oversize. Di ba? Uso yung oversize ngayon. Exactly. But let's show also that you guys have this. Look, it's a jacket pero naka-ano, parang, what do you call Filipinian, this? like a butterfly sleeve. Butterfly Butterfly sleeve. sleeves. Ayan. Oh, ang ganda. Sino-sino So pa in yung ibang love mga with naging clients mo, Vic? Para lang maigi yung viewers natin, local. Of course, aside from the celebrities, people who are in the upper echelons in the corporate ladder, mga CEOs and everything. But even the people who just go to work, Right. diba? They wanted to wear something na they can also wear sa evening That's events. right. In fact, Ay, pag pumupunta ka sa mga pop-up, marami rin bumibili sa iyo, Maraming di ba? bumibili. Those people going to conferences overseas, they want to wear something Filipino. oo. Ang ganda nito. Galing, Kaya galing. ka lang, no? Yeah. Pwede na. Ayan, Vic, paano ba kayo makukontak ng mga kapatid natin na gustong magpagawa or bumili ng mga produkto niyo? So they can message us through our social media accounts. So we're on Facebook, so it's @Kandama Collective. We're also in Instagram @Kandama Collective, and we also have a pop-up in Glorieta 2 next month for Mother's Day, and of course we have a show in Seoul, South Korea. So for our kababayans in Korea, we're gonna be there in Parkway Hill May 30th. That's the date of the show. Ayan, thank you very much again, Victor Bagila Jr. ng Kandama. Thank you for making us proud. Thank you. Salamat ang husay. At abangan naman po, mamaya sa Legal ba to? Alamin natin ang sinasabi ng batas tungkol sa salary deduction o pagkakaltas sa sweldo ng isang empleyado. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Ang sweldong pinaghirapan, basta-basta na lang babawasan. Naku po! Yan ang isyung tatalakayan ni Atty. Buko sa Legal ba to? Mga kapatid, usapang kaltas sa trabaho ang ating bibigyang payong legal mula sa Good Morning Kapatid Facebook page. Attorney, pwede po ba kami mag-complain tungkol sa pagkaltas sa sahod namin ng aming company? Dahil daw po sa overpayment na sa amin nung last year. Nagkaroon daw po sila ng pagkakamali sa system po nila na halos milyon daw po ang naging discrepancy sa sahod namin. Kaya po halos lahat po sa rider po ikakaltas. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 116 ng Labor Code, hindi maaaring bawasan ng employer ang sahod ng empleyado ng walang consent o pahintulot ng empleyado. Anumang discrepancy o pagkakamali sa computation sa pag-compute ng sahod ng isang empleyado ay pananagutan ng employer. Kaya hindi maaaring bawasan ang sahod ng empleyado nang walang pahintulot ng empleyado.
Ang pwede niyong gawin, pag binawasan ang inyong sahod ng walang pahintulot, pwede kayong magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Department of Labor and Employment o Labor Arbiter at mag-file kayo ng complaint laban sa inyong employer para papanagutin sila sa maling pagkaltas sa inyong sahod. Ito naman ang tanong mula kay J. Chirf. Attorney, ano po bang pwedeng ikaso sa isang agency na hindi nagbabayad ng benefits namin? Pero kinakaltasan kami every payroll. Umalis na kasi ako sa kanila. Pwede ba itong ma-refund? It's almost 1 year and 9 months. Ang mga benefits na karaniwang ibinibigay sa empleyado ay ang 13-month pay at ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, contributions ng employer para sa account ng empleyado. Kung ang empleyado ay kinakaltasan ng premium sa kanyang sweldo, subalit hindi naman nire-remit ng employer sa ahensya ng gobyerno tulad ng SSS, Pag-ibig o PhilHealth, hindi makakakuha ng karampatang benepisyo ang empleyado dahil hindi siya naibabayad ng membership contributions ng kanyang employer. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Attorney Buko. Sa amin namang pagbabalik, tumawa at mag-good vibes sa mga kwento ng napakagwapo. President Kuya Kapitbahay, taga-kuha ng pagkain, Sir Alex Calleja, and isang awesome pa, si Sir Grease Junio ng The Comedy Crew. Stand-up comedy ulit tayo ngayong umaga. Live na live po. Live, tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning kapatid at welcome sa Wacky Wednesday with The Comedy Crew. Palakpakan naman! Happy Labor Day! At alam naman natin pag Labor Day, isa sa naiisip natin mga jeepney driver. Nako, palakpakan natin ang mga jeepney driver. Saludo! Pero alam mo ngayon, imbis na makatipid ka sa jeep, napapamahal ka na pag may nakasabay kang kakilala mo. Kasi pag nakilala mo, pare, bayad na kita. Sasabihin niya, pare kasama ko yung anak ko eh. Sige, bayad ko yung mga anak mo. Pare kasama ko yung mga chewin niya eh. Ano ba to? Family jeep? Yung driver, lolo mo? Saka minsan, pag sumakay ka sa jeep, pag napwesto ka sa gitna, nako, ano mangyayari sa'yo? Taga-abot. Buy daw. Okay, di ba? Minsan, hindi ka lang taga-abot. Taga-compute ka pa. Buy daw. Yung 4 dyan, senior citizen. Yung 3 dyan, student. Okay, minsan nga, taga-hold up ka pa eh. Hold up daw. Alam nyo, sa lahat ng pinaka-ayoko, yung ang luwag-luwag sa harapan, may babaeng uupo sa tabi ko. Diyan sa may tapat, nilipat sa tabi ko. Sabi ko, Miss, ba't dito ka tumabi sa akin? Luwag-luwag doon. Bilang, dito kasi hawi ng bangs ko eh. Tapos ang haba ng buhok ng babae, gumaganon yung buhok ngayon. Masarap din pala ang aloe vera ha. Of course, kasama din ng mga bus driver. Ang ayoko lang sa bus, pag sumasakay ka, parang yung konduktor, hindi siya nagsasabi ng totoo. Lagi siyang nasa pinto na nagsasabing, isa na lang, aalis na, isa na lang. Sumakay ka, isa na lang, aalis na, isa. Hindi ba kami sumakay? Isa na lang, aalis na. Uy, 6 na kami ah. Driver na lang, aalis na, driver na lang. Pero saludo tayo sa mga laborer. Saludo mga drivers. At ngayon ang tatawagin ko, isa ring laborer. Isang komedyante na banker. I-welcome natin si Grease Junio. Yes, good morning kapatid. Yan, ako nga po si Grease. Tama si Alex, isa po akong banker. Mukha lang bouncer. Hindi naman. Pero alam nyo guys, ang hirap ng gantong itsura kasi
hindi ako makarelate growing up sa mga pelikula nung 90s. Alam mo yun, yung may babae, lalaki, magkakabanggaan sila, may mahuhulog na libro, dahan-dahan nilang dadamputin. Tapos sila na, di ba? Hindi ako makarelate dyan. Nangyayari sa akin yan, may nakabanggaan akong babae. Talsik siya. Yes. Tsaka sa sa office, lagi rin ako nadja-judge. Alam mo yun, pag sinasabi ko masakit yung katawan ko kasi nag-basketball ako, hindi sila naniniwala. Sinasabi lang nila sa akin, basketball. Mukha mo, gout yan. Ang hirap niyan, di ba? Kaya lagi na lang ako nakikinig ng mga music sa office. Paborito ko yung mga old songs yan. Alam niyo ba yung Ever Since the World Began? Paborito ko yan. Pero nung unang beses ko siyang marinig, may problema ako sa kanya. Kasi parang yung umpisa lang yung maintindihan mo, alam mo yun? Pag narinig mo siya ganito, it was just another piece of a puzzle. Shanakanapaninowe. Ashinakanahinahinahu. Diba? Kasi di mo na nga siya maintindihan. I-explain niya pa yung sarili niya sa dulo. It's so hard to understand. Yun lamang po. Maraming salamat. Good morning, kapatid. Buti na lang, Gris, ikaw yung sumulo. Ay, sorry. Joke lang. Ay, nako. Okay. Again, mga kapatid, Kuya Alex Calleja na inintay na po sa face-to-face studio. At syempre, si Gris Jr. ng The Comedy Crew. Good morning, Kuya. Yan, good morning. Alam niyo naman, like ko sinasabi, iba-iba talaga yung mga komedyante dinadala ko dito. Kaya ngayon, andito kami para mag-promote dahil sa Friday, May 3, andito kami sa 70s Bistro. Yung talagang pioneer ng mga venue ng mga bands, pero nakakapag-perform kami doon. 70s Bistro po. For more details, alexcalleja.com at thecomedycrew.com. At si Gris po ay may mag-promote din. Go, Gris! Yeah, follow nyo po kami at The Comedy Crew PH yan sa Facebook. Tapos ako po, may personal Facebook din. Naglalabas-labas ako ng contents. And may show din kami sa May 10. Double headliner yun. I'll be the host. Ang headliner nun, Yuki Horikoshi in Israel Buenaobra. Sa restaurant ni Alex. Meats and Deli. Meats and Deli. Sana baka, Punta kayo, kasi naman, wag naman laging puro libre. Sa'yo to galing. Sa'yo to galing. Sa'yo talaga, ha? Yung pagkain pinupuntahan ko dito, baka masayang. Hindi naman binibenta yon. Sabi nyo, kailangan nyo ng tulong. Saka pumunta ako dito. Doon sa restaurant ko. Sinasabi kailangan natin ng tulong? Kawawa naman yung mga laborer sa restaurant. Nagpapasweldo ko. Gris, pagayo kay Miss Jeng. The sister pala of Gris is actually my boss. Wow! Kung may nag-text Gris, ano daw yung totoong pangalan mo at bakit Gris ang tawag sa'yo? Graciano. So, Gris na lang. Gris nga. Walang kinalaman sa Gris na movie. Minana ko pa yan. Pero hindi, narinig namin ganda ng boses mo. Oo. Ganda ng team mo. Konti pa. Kahit hindi masabi yung linig. Pero tama ka dun. Hanggang first line lang talaga siya. Sandali, nag-aatang si Maui. Kami Sige nga. Duet na kayo, duet. Just another piece in the puzzle. Ganda lang talaga ang puhunan, di ba? Sabi sa'yo, marunong ang Diyos eh. Pag nagkulang ka sa boses, iba, gandahin mo na lang. Di ba? Grabe. Huwag po natin kalimutan, The Comedy Crew. Ayan. Wow! Ano na sabi? Rap? Yes. Rap, double Wow. Alright, maraming salamat Alex Calleja, Gris Jr. Thank you, Alex. Napakasaya ng ating Wednesday. That is it para sa ating Labor Day Wednesday Spread Happiness. Tamang po mga kapatid. Isang makabulang umaga ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Happy birthday sa ating legit Dabber Cats, Knock Knock Girl at Padjak Princess, Miles Ocampo. Happy birthday, Bunso! I love you! Happy birthday at sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire na mga kwento, yan at marami pang iba kasama ang inyong fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!